Last weekend sa kasagsagan po ng bagyo, dahil nga na-promise ko na dadalawin natin si Miss Chris Aquino, tinupad po natin yung promise na yun. Thank you, KCA. I love you. Gusto. Yay! Congratulations! I'm so busog na. Susunod may rice na. Mga next week na kain ulit. And dun sa mga nagkakalat po ng mga fake news, ako naman po, kung magbabalita naman po tayo, yung sana naman po may tunay na basihan, hindi po yung masabi lang na makapag-post po tayo. Dahil yan, kumalat nga po kasi nung napag-usapan namin na may mga nagsabi na cancer-free na si Chris Aquino, never naman po siya nagka-cancer. Queen of all media na si Chris Aquino naglabas ng panibagong update ukol sa kanyang health condition. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Nitong nakalipas nga na araw ay muling naglabas ng update ang Queen of all media na si Chris Aquino ukol sa kanyang health condition sa pamamagitan ng Instagram kung saan sinagot niya ang ilang comment ng kanyang mga followers. Una nga sa ibinahagi ni Chris Aquino ay ang tungkol sa kanyang bunsong anak na si Bimbi na nagkaroon ng stomach flu na sumabay din sa bagyo ang kanyang matinding sakit na naramdaman dahil sa kanyang rheumatoid arthritis na napakahirap ipaliwanag dahil nadagdagan na naman ng dalawa ang kanyang autoimmune disease. Ito yayon sa kanyang ibinahaging post. Ngunit isang good news para sa kanyang mga solid supporters dahil sa latest vlog ng sidekick na OG Diaz na si Mama Loy at malapit na kaibigan ni Chris Aquino na personal mismo na kausap ni Chris na nakipagkwentuhan at nakipagbiruan na habang kumain. Last weekend sa kasagsagan po ng bagyo, dahil nga na-promise ko na dadalawin natin si Miss Chris Aquino, tinupad po natin yung promise na yun at sumugod po tayo kung nasaan siya naroroon. Somewhere only we know. Yung tawag namin sa lugar. Somewhere only we know. Diba? So, na-share ko naman po sa inyo sa ibang mga post ko na nasa isang lugar po siya by the beach at napakalaking tulong po sa kanya nung fresh air, nung sea air, diba? Kaya, nung Sabado, nagkausap po kami at nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makunan siya ng video para siya po mismo yung magbigay po sa inyo ng update tungkol sa kanyang kalusugan. Happy eating! Kain. Yes! Busog na ako. Huh? Kasi mali tayo Okay. Nag-central tayo before this. Yes! Oo. Tapos ayan yung luto ni Bim Steak. Yan. Kaya happy ang mga And you know what? Tinanggal ni Ben sa taba. Diba? For me, Yeah. wala nang taba. Oh. Kunin natin. Hindi. Andun sa labas. Kasi it's may cholesterol. And then, naman na-review sa'yo na bago. So, I have one more na confirmed na autoimmune. So that would be my 10th? Ano ba? Or 10. 9? 10. And then there's one more complication because of the many autoimmunes. Parang 11 na sila. Ay. Baka hinahabol ko yung 14 para kagaya ng birthday ko. Ha? Huwag naman. pero Miss Chris, di ba yung may mga lumalabas na mga fake news that you are cancer-free? Well, I am. Pero na-late sila. But anyway, meron naman nakita dun time niya na fluid in my lungs. Pero konti lang naman daw. Pero still, paano ka magkaka-fluid? Na-clear ako for pneumonia. Basta lahat ng test nagawa. So, you're wondering why. So, that's life. Pero you're cancer-free. But you never had cancer. Yeah, parang OA na. Sa dami naman ng autoimmune. Kung magkaka-cancer pa ako, parang sasabihin naman nila na talagang
kinuha na niya lahat. Oh, Diba? kota na. Oo. Kasi even my heart is in good shape. Yes. Lungs ko may problema talaga. I've always been honest with that. So, kung magkaka-cancer, wait na lang kayo. Kasi I'm very honest. If it's gonna happen, it will happen. But Yeah. not yet. Matapos nga kumpirmahin ni Chris Aquino ang ukol sa kanyang sakit ay tuwang-tuwa si Mama Loy na nagpasalamat dahil isang good news ang kanyang narinig mula kay Chris Aquino. Thank you, KCA. I love you. Gusto. Yay! Congratulations! I'm so busog na. Susunod may rice na. Mga next week na kain ulit. Thank Love you, KCA. Love you. And I love all of you. Thank you for the prayers. Ayan, di ba ang kulit lang namin pag nagkukwentuhan kami. At saka sobra ako na happy every time na maririnig ko yung tawang Chris Aquino na ha ha ha, di ba? Yun ang nakakamiss eh. Kaya every time po na magkukwentuhan kami, pagdadalawin ko siya, tapos tumatawa siya ng gano'n, talaga pong lalong umiigting yung aking hope na one day soon, gagaling siya at saka makakalabas na siya uli. Yan, hindi na siya bawal lumabas. Diba? At syempre, lagi naman po nandyan si Bim. Gaya nga nung sinabi ko sa post, sobra po talaga yung believe, pagkahanga ako doon kay Bim as a son. Kasi talagang napaka-blessed si Miss Chris for having Bim and Kuya Joshua. Lalo si Bim kasi syempre si Bim yung lagi nasa tabi niya at nakakapag-alaga sa kanya. So, sobra po talagang nakaka-amaze and inspire yung love ni Bim as a son to his mom. Kaya talagang word of emulation, mga kabataan dyan, di ba? Yan, mga katulad ni Bim, ang kailangan po nating tinutularan at gawin nating inspirasyon, di ba? Sa buhay at saka sa pagmamahal sa magulang. Sa dulo nga ng vlog ni Mama Loy ay nakiusap ito sa mga taong mahilig gumawa at maglabas ng fake news na tigilan na nila magpakalat na walang basihan. Para sa buong detalye ng kwento, narito ating panoorin ang video. And dun sa mga nagkakalat po ng mga fake news, ako naman po, wag naman po tayong for the content or for the views lang po. Kung magbabalita naman po tayo, yung sana naman po may tunay na basihan, hindi po yung masabi lang na makapag-post po tayo. Gaya niyan, kumalat nga po kasi nung napag-usapan namin na may mga nagsabi na cancer-free na si Chris Aquino. Never naman po siya nagka-cancer, di ba? Gaya ng sinagot niya. At saka yung po mga nagkakomento na negatibo, sana po isipin po natin, si Miss Chris Aquino po, sa dami ng sakit ng katawan na nararamdaman niya, hindi po siya pwede mag-painkiller dahil allergic po siya sa lahat po ng klase ng painkillers. So, imagine niyo po, yung sakit ng tuhod, sakit ng likod, at iba pang sakit ng katawan, kailangan po niyang tiisin lahat yun dahil na hindi siya pwedeng uminom ng gamot para maibsan po yun. So, you could just imagine kung gaano po yung pinagdadaanan niya. So, kung hindi naman po tayo makapagsalita ng maganda, huwag na lang po nating i-post, di ba? Although, hindi naman po siya nagpapa-apekto, pero somehow, di ba, lalo yung pagkalat ng mga fake news, ano po yan hindi po nakakatulong, di ba? Minsan nakakasama pa. Kaya let's think twice, di ba? Think before we click. Even yung mga nababasa po natin or napapanood natin, before po natin i-share, i-verify po muna natin kung totoo. At yan nga po, para po sa kabatiran lalo na ng mga nagmamahal sa kanya at saka nagdadasal para kay Miss Chris Aquino, ayan na po, narinig niyo na po yung kanyang update, di ba, sa kanyang kalagayan, and we're always praying and hoping for the best. We know that Papa God will heal her completely and one day pwede na siyang lumabas. Excited na siyang lumabas at ang dami niyang mga plano na gustong gawin para sa kanya, para kay Bim, para kay Kuya. Kaya in God's perfect time, I know everything will happen talaga. Lahat po yan, kiniklaim ko, magkakatotoo. At I'm sure, magkakatotoo din yung prayer natin mga fans ni Miss Chris na isang araw makikita na naman natin siya aktibong nag-host, namamasyal, nagluluto, diba? So, claiming, manifesting, diba? And praying always that will happen one day. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!